dahil sa katotohanan ng ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Ilalatad, lalatad, lalatad, lalatad. Card bag sauce in hand. Okay, atin naman ibigay naman ng greetings naman at ang topic kay Brother Wendell Talibong ng Usami City. Brother Wendell, good evening. Good evening, Bro Jendo. Good evening sa ating mga kapatid. Congratulations sa debate din, Bro Jendo. Sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay ngayon, congratulations sa Diocese of Cubao na may bagong obispo na sila ngayon. Congratulations din sa rector ng si Father Rufino Siscon Jr., bagong obispo ng Balanga, no? So congratulations. Ngayon, mga mahal na kapatid, ating tatalakayin ang napaka-importanting bahagi na almost forgotten ministry, ang kaugnay sa deliverance and exorcism. Ito talaga tunay na pangyayari. At ayon pa sa kilalang exorcist, na bulag lang sa pananampalataya ang di makakita sa pangangailangan na ito. Tandaan natin na sa ministry ng ating Panginoong Hesus, 1/3 ay exorcism, 1/3 ng kanyang public ministry ay healing, at 1/3 ng kanyang public ministry ay preaching. At kung maalala ninyo, kahit sa mga seminar ni Father Darwin, may mga pagkakataong nabulaga yung mga nabulabog ang mga tao dahil may bigla lang mag-react. O na, wanay kusog. Oh. Tumba? Ano say kusog? Nag-bless na ta ha? So, may mga nag-react na, no? Ilang mga seminars yon. Diyan natin makita, mga kapatid, na magaling talaga magtago sa katawan ang mga tinatawag na spiritual terrorist na kalaban natin. At di lang yan, di lang sa katawan ng tao sila mananahan, kundi kahit na sa paligid natin, kahit sa punong kahoy, bato, tubig, at sa lupa, sila'y mananahan. Naalala ko yung isang Catholic na paaralan kung saan may mga dalawampung isa na napupusis.
wala ang aming chief exorcist noon. Pero pinaalam ko sa arsobispo namin na may nangyayari at humingi ng tulong at sabi ng arsobispo na manalangin sila para sa team. So, nang pinuntahan namin ang mga estudyante, dinala na sa chapel ng mga madre at doon ginawa. Pareho silang itinuturo yung puno ng langka na pinamubusaan hindi lang sa ministro, kung ang ministro ay protected sa grasya ng Diyos, doon mismo sa tinitirahan nila na puno. Kaya, yon buhay na buhay ang puno. Tingnan niyo. Paano may explain yan? Ito'y palatandaan na real talaga ang spiritual na digmaan. At kabahagi sa spiritual na digmaan, una, gusto ng mga fallen angels na di siya paniniwalaan na siya ay nag-exist. No? Gusto niya na di kayo maniniwala na may kalaban. Dahil ang sundalo na di maniniwala na may kalaban, yon ang sundalo na madali rang iambos. At alam niyo ba na ang pagdami sa iba't ibang mga sikta at kulto ngayong panahong ito, 2 Corinto Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15, ay bahagi sa espiritual na digmaan upang ang tao nakaanib na sa tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo, San Mateo 24:24 hanggang 25, lalo na kung wala siyang pundasyon sa kaniyang pananampalataya, siguradong tangay siya at mailayo sa mga sakramento at sa sacramentals at sa mga santo at sa mahal na Birhen Maria. Ayon kay Father Jose Francisco Siqueira, So nakikita natin ngayon yung labanan ay nakasentro dito, and therefore we know that there is something that is about to occur. This will be the last battle between the church and the anti-church. The latter days, alam natin that there will be a lot of false, we may say, teachings, deceptions, false signs and wonders. So know your catechism, okay? Then you will know what is true and what is not true. yun. Dapat talaga alam natin ang ating pananampalataya, alam natin ang katisismo para malaman natin ano ang tama, ano ang mali. Dahil dami nang kumakalat na yon na fake news, mga kapatid. Ang canon law natin, Canon 229, lay people have the duty and the right to acquire the knowledge of Christian teachings so that they may be able to live according to these teachings, to proclaim it, and if necessary, to defend it. Meron bang necessity na idipinsa natin ang ating pananampalataya? Napakalinaw po yan. Sa Acts and Decrees of Second Plenary Council of the Philippines, page 81, paragraph 222. We must today be willing and able to defend our teachings in public fora, and we need to equip the faithful so that they can defend their faith. Parish priest must encourage and support the training of the lay Catholic faith defenders. Kaya napaka-epektibo talaga ang prayer. Kung maniniwala ka, yon, mabigla ka na lang. Bakit? Tulad nito, Wanay nakita kusog. ninyo sa seminar, may nagwala na. Naalala nyo ba, after baptism of Jesus Christ, he went to the desert to pray at nag-aayuno? Ano ang kauna-unahan? Ano ang kauna-unahan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo sa public ministry? Exorcism. Saan nangyari ang exorcism? Sa loob mismo ng sinaguga. Yun bang mga tao na nasa loob ng sinaguga, alam ba nila na may walking possessed doon? Naalala ko sa
conference, yung huling conference sa Philippine Association of Catholic Exorcists with lay collaborators, si Monsignor Rossetti ang aming speaker. Tinanong siya sa isang exorcist din kung totoo ba yung tinatawag na walking possessed. Sinagot din siya ni Monsignor Rossetti kung totoo ba. Sabi ni Monsignor Rossetti, natawa nga ako. Well, walking possessed can walk. Possessed can walk. So, ito ay isa Wanay kusog. palatandaan na Oh. bigla na lang mag-react dahil may nagtatago sa loob mismo ng katawan. At Wanay ganun kusog. din ang unang ministry ng ating Panginoon Jesucristo, yung yung demonyo na nagtatago sa katawan ng tao ay nag-react sa presensya ng ating Panginoong Hesus. Pero sa likod yan, sad to say, kahit sa loob ng simbahan, maraming di maniniwala mga kapatid. Maraming di maniniwala kahit kitang-kita na ito'y isang malaking pangangailangan. Alam nyo ba, ang napaka-importante sa ministering ito, hindi yung pagpaalis, pagpataboy sa demonyo. Dahil ang demonyo walang pagkakaiba yan sa langaw. Yung itaboy mong langaw, lilipad yan, lalayo, pero babalik yan. Lalo na pag may maamoy sila. Kaya, kailangan talaga na hindi lang mga kapatid na itaboy, kundi i-develop ang holiness. Kung ang isang tao na galing na sa simbahang Katoliko, pero, dahil inosente, Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. Inosente sa kanyang pananampalataya. Kaya madaling matangay. Para bang balon na walang laman, kaya dali lang matangay sa hangin. Daling matangay sa ibang pananampalataya. Pag nasa ibang pananampalataya na, wala na siyang sakramento, wala na siyang sacramentals, wala na silang mga santo, wala nang mahal na Birhen Maria. Pagkatapos, naniniwala, pananampalataya lang, sapat na para ang tao ay maligtas. See? Inilayo ka sa napakahalagang bahagi sa ating buhay at kaluluwa, ang sakramento ng banal na misa. May isang lay minister na nakagat ng ahas, Cebuano ito, pero sa pamamagitan ng holy, imagine Philippine Cobra, holy and exorcise oil, siya ay gumaling na hindi na nadala sa doktor. Habang naglilinis sila sa sementeryo in preparation sa All Saints Day, All Souls Day, Cebuano ito. Tinanong ko siya kung ano ang nangyari. Di niya umano napansin na may ahas pala habang naglilinis siya sa pansyon. Natamaan niya yung ahas.
Biran ko sagbot mo, nawiran ako siya. Oo, na hawakan pa niya umano, pero natuklaw siya. Ang alas. Oo, din. Pagkawili sa iko. Natuklaw ang kanyang kamay. Ang kamot. Asa man ka napaaki? Dini siya. Yan siya na kagat. Imagine, Philippine Cobra ang nakakagat sa kanya. Oh. Ako siyang ipangita kay ako. So, paano yung isang ordinaryong olive oil na sa pamamagitan lang ng panalangin ng isang ordained minister ay nagiging sacramental at makapagligtas kahit sa isang kagat ng Philippine Cobra. At yun. Ngit-ngit na para bro. Oh, so dumidilim yung paningin niya umano. Dumidilim nang nakagat siya. Ang sakit daw umano, no, sa na darama niya at dumidilim at nanghihina siya. Dagan ko sa ang kauban ni Aling Mister. Oh, tumakbo siya sa kasama niya sa Minister. Taga Clarin ito, Misamis Occidental. May Lara Reno. Okay, Bro Reno Barrientos, isang lay minister at isa ding konsyal. Itong Rana bro sa simbahan. Yun, yung lana umano ng simbahan. Ang tinutukoy niya ang Holy and Exorcise Oil. Binibigyan ko kasi yung si Bro Reno din at si Bro Rolly ng Holy and Exorcise Oil. So, ang sige, buhat mo sa exercise oil. Ang inom ko tulog kataklob. Oh, so 3 takip lang ang ininom niya. Tulog ka taklob, imong ginom. Dayon ang kining niya, ang imong pinakan sa alas. Ngot-ngot, ngit-ngit na mga pananaw to. Ngit-ngit. Oh, dumidilim umano ang kanyang paningin ng hindi pa siya nakainom. Naulian na. At bumalik na, no? Gumaling na siya. Inom ko. Dayon, gibutangan mo ang pinakan. At nilagyan niya yung nakagat sa Philippine Cobra, nilagyan din niya ng Holy and Exorcise Oil. So, pagbutang sa exercise oil sa pinaakan o pag-inaw nimo, ang sinitabo. So, tinanong ko siya para sa di magka-unawa ng Cebuano, nang nilagyan mo yung nakagat ng Philippine Cobra, yung bahagi na yan, ng Holy and Exorcise Oil at yung uminom ka, ano ang naramdaman mo? Nalandag bro, balik. Oh, so yung paningin niya na dumidilim na ay unti-unti umanong bumalik ang liwanag. Kung sige bati nimo sa diyang gipaak ang imong kamot. Murag matangtak ng kamot. Oh, so ano ang naramdaman mo nang nakagat yung kamay mo? Yun. Mura matangtang. Umano, parang matanggal yung kanyang kamay. Yung dagan pa doon sa ilog, dayan na nangit-ngit yung pananaw. Salamat yung ginawa bro ka. Ate Galana bro. Oh, so nagpapasalamat. Di ito siya na dala sa doktor, ha? Nagpapasalamat siya sa Panginoon na naligtas daw ang kanyang buhay sa pamamagitan ng Holy and Exorcise Oil. Iya po yung gibuhay yung mulagan ko na. So, human ka makainom ang tuntua o guman mabutangin nimo, Naulian na. naulian ang pananaw, nawala ang ngutngutpot. So, yon, gumaling siya, bumalik ang liwanag ng kaniyang paningin, no, nang uminom siya. So, yon talaga mga kapatid, no. Kung ang isang sacramental ay mabisa sa buhay ng tao, lalo na sa mga binyagang Katoliko, kung ito'y napakabisa, lalo na if we are in the proper faith, proper disposition of morality, and a state of grace. Ano pa kaya ang sakramento? Ang sakramento, sacraments,
are the invisible sign instituted, the visible sign instituted by Christ. However, ang sacramentals ay instituted by church. Kung aalis ka sa pananampalataya ng simbahang katoliko, wala nang sakramento doon sa ibang sekta. Wala nang sacraments. Wala nang mga santo. Tayo na nag-attend ng misa para magsamba ng Diyos tuwing Sunday at araw-araw, mga kapatid, sinasamba natin ang Diyos ayon sa kanyang kagustuhan sa pamamagitan ng banal na misa. Pero ang ating mga kapatid na humiwalay nasa ibang sikta na, sila'y sumasamba sa Diyos sa kanila mismong kagustuhan. Ito ang pagkakaiba. Tayong mga Katoliko, sa pamamagitan ng sakramento ng misa, Eucharist, sumasamba tayo sa Diyos batay sa kagustuhan mismo ng Diyos. Pero ang ating mga kapatid sa ibayong pananampalataya, sila'y sumasamba batay mismo sa ilang kagustuhan, sa kanilang kagustuhan. Okay. Ang atake ng demonyo, nauna na natin na tinatalakay, mga kapatid, na merong ordinary and extraordinary demonic attack. Ano ba yung ordinary? Ordinary activity of demons is subtle and occurs within our thought life. Una, deception. Pangalawa, accusation. Pangatlo, doubt. Pang-apat, enticement. And then, provocation. Deception, daming nadala na kahit sa mga kulto ngayon at kahit sa iba't ibang sekta. Dahil ang akala nila, itong iniwanan nila na simbahang Katoliko ay hindi tunay. Pero ang di nila napansin, unang Juan 2:18-19, sila'y natangay sa ibang pananampalataya na. Accusation. Ay di po ba napansin niyo, lahat ng mga sikta na hiwalay sa pananampalatayang Katoliko, ang simbahang Katoliko ang pinagtutulungan. Accusation. Mula sa Santo Papa, down sa mga kaanib, pero di ninyo makita, mga kapatid, at marinig na may mga tumutulig sa nagtatag ng simbahang Katoliko. Accusation. Meron akong kinakatikais na more than 5 years na nagsimba daw siya pero di siya nangumunyon. Bakit di siya nangumunyon? Dahil sabi niya, matagal na kasi ako, Brad, na walang kumpisal. At di ako mangungumpisal, Brad. Dahil para sa akin, ba't kailangan ko pa mangungumpisal na pagkatapos ko mangungumpisal, magkasala rin naman ako? E di sinagot ko siya, huwag ka na lang kakain. Dahil pag kakain ka, pagkatapos niyan, gugutomin ka rin. Huwag ka na lang maligo. Dahil kung maligo ka, pagkatapos, madumihan ka rin. Kung madumihan ka at gugutomin ka, mas lalo kang kakain. Di ba? Kung magkasala ka, mas lalo ka na yayakap sa sakramento. So, yung isipan na yan na di na lang ako mangungumpisal dahil magkakasala pa ako, yun ay wedding accusation. Doubt. Oh. Kaya dami na din ang umihiwalay sa simbahang Katoliko. At hindi lang accusation, may mag-asawa, bago lang napaulat, no? Grabe, mag-asawa, aktibo sa simbahan, leminister, babae at lalaki. Anong nangyari? Silang dalawa nagpakamatay, maliit pa ang kanilang mga anak. Bakit? Merong enticement. I-entice ka ng demonyo.
I-provoke ka ng demonyo. Yon ang tinatawag na ordinary demonic attack. Ordinary demonic attack. At sa mga, kaya niyayahan ko ang ating mga kapatid na sumusubaybay ngayon, isalin nyo sa panalangin ang lahat ng mga exorcist, deliverance ministers. Di basta-basta po mga kapatid. Dahil sa mga nagme-message kasi kay Dr. Ditching, gusto kaming magiging deliverance minister, gusto kaming magiging kabahagi sa ministry na yan. Kaya ang sagot namin, willing ba kayong mag-suffer sa ngalan ng simbahan? Sabi ni Father Jose Francisco Siquia, kahit exorcist nga, makaramdam nitong tinatawag na diabolical psychic attacks. These psychic attacks ay tatama kahit sa appointed exorcist. Sa mga deliverance ministers pa kaya, ano yan? Bodily pains. Para kang binugbog. Stomach aches. Sakit sa tiyan. Headache. Oh. Iba't ibang mga tinatawag na diabolical. Oh, ito pa, lalo na sa bago pa, yung difficulty in breathing, naramdaman ko yan. Yung coldness in the body, naramdaman ko yan, nadaanan ko yan. Oh. Kaya, hindi sapat mga kapatid na meron ka lang aklat ni Father Siquia at pwede ka nang mag-deliverance. Oh. Di sapat yan. Kailangan talaga na i-develop natin yung relasyon natin sa Diyos. At kailangan talaga na ma-develop natin yung tinatawag na kabanalan. Yung kabanalan. Yun talaga ang kailangan. So, ang extraordinary demonic attacks, of course, alam niya, oppression, no? Yon. Obsession. Merong infestation na tinatalakay na natin. At may the highest is the demonic possession. Yun ang, at sa demonic possession, may iba't ibang types of demonic possession. Ano ba yung iba't ibang types? Mayroong tinatawag na occasional type of demonic possession. Occasional lang yon. So, pagkatapos dinideliverance, di na yon babalik. Bakit? Dahil occasional. No. Pero may tinatawag na indwelling type of demonic possession. Sandali muna. May ina-adjust pa ko dito. Ano yung indwelling type of demonic possession? Ang indwelling type of demonic possession, ayan, kadalasan, hindi kami aalis. Amin siya. Kaya, napansin nyo ba mga kapatid, na ang sinabi sa Marcos Kapitulo 16-17, sa aking pangalan magpapaalaya sila ng demonyo. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Pero di sinabi diyan, sa aking pangalan magpapalaya sila sa lahat ng uri ng hierarchy ng demonyo. Hindi sinabi diyan. Kaya doon napapasok ang tinatawag na solemn exorcism. Para sa mga indwelling type of demonic possession, sonambulistic type of demonic possession, epileptic type of demonic possession, dormant type of demonic possession. Nangangailangan na yan.
para bang cancer, di ka na pwede magkuha pa ng ordinaryo lang na doktor. Dapat sa espesyalista ka na. At hindi mahalaga yung pagpalayas ng demonyo sa katawan ng tao. Ang mahalaga ay ang tao ba'y nadala patungong kabanalan. Kaya may role of life. Ano yan? Regular confession. Attend Mass regularly and receive Holy Communion. Renunciation of all occult involvements, sinful lifestyles, at vices. Anong ibig sabihin na i-renounce? Yung mga occult, no? Dapat sunugin. Yung mga sinful lifestyle, paninagarilyo, paglalasing, sugal. Dahil kailangan talaga na makatikay sila. Kung naramdaman ninyo na inaatake kayo habang buhay pa, ano kaya ang mangyari lalo na pag ang ating kaluluwa ay umalis na sa katawang ito. Di mo ba? So, kailangan talaga ikatikay sila. Mga vices, dapat iwanan yan. Offer holy masses for the protection and deliverance of the whole family. Bakit? Dahil may kaso na dinala sa office noon na habang dinideliverance yung ikakasal na, ang lula ay na-heart attack doon sa kanilang bahay. Yun, nagiging na-retaliate. Fasting, kailangan talaga ang fasting para sa self-discipline. Pray the rosary every day with the whole family. With the whole family, mga kapatid. Pray the consecration prayer to the Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Pray in Novena prayer to the Blessed Virgin Mary for the protection and deliverance and healing. Pray to Saint Michael and the prayer for protection. So, hindi ito parang nag-aalis lang ng tinatawag na naghuhugas ng dumi sa sasakyan. Dapat talaga maturuan ano ang mga opening sa kanilang buhay na dapat talagang isarado. At gagamitin yung mga sacramentals. Holy water, exorcise holy oil, exorcise salt, blessed candles, Saint Benedict medal. Yun. Ang mga sacramentals, mga kapatid. Now, sa mga magulang para pag-empower dahil nasa, di ba, nandito na tayo, pumasok na tayo sa tinatawag na Advent, mga kapatid. At sa Advent na ito, Advent season, di po ba sa Christmas, tapos ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, ano nangyari? Pinadala ng nanganganib ang buhay sa ating Panginoong Hesus. Anong nangyari? Pinadala ng Diyos ang anghel saan? Doon ba kay Santa Maria? Doon ba sa incarnate Son of God? Hindi. Doon kay Jose, the lowest of all. Bakit? Dahil yun ang istruktura ng family. Dapat irespeto ang istruktura ng pamilya at alam ng demonyo na ang ama ay may tinatawag na spiritual authority to defend the members of his family. Kaya napansin niyo, kadalasan ama ang tinitira, unang tinitira ng mga demonyo. Sino ang naninigarilyo? Kadalasan ama. Sinong mamabae? Ama. Sino yung sugarol, lasinggero?
hindi nagsisimba, Ama. Bakit, Ama? Karabihan, dahil alam ng demonyo ang authority sa pagdepensa ng kanyang pamilya, kaya iniuna yung depensa mismo. Pero sa mga nagsubaybay natin ngayon, di pa huli mga kapatid. No? Kailangan na kung ang modelo natin ay ang Holy Family, magbuo din tayo ng banal na pamilya sa loob ng ating tahanan. At para sa mga magulang, ito, no, dapat nating ang personal spiritual warfare, ito, use the following prayers. When you believe an evil spirit is harassing you, tempting you gravely, making you feel fear, and letting itself be felt, giving you pain or sickness, causing bad thought in your mind, attacking you in sleep. Oo. Gamitin ninyo ang prayer ng simbahan. They can also be found, they can also be used for places when you sense their presence. Ayan. Be prepared as much as possible. Be in the state of grace. Have holy water, scapular, and wear a Saint Benedict's medal. These items must be used with faith. Hindi ito anting-anting. Kailangan gamitin natin according to the intentions of the church, mga kapatid. At ito pa, reminders. Pray all prayers with the heart. Hindi lang sa bibig. Do not be afraid. Kilalanin mo kung saan ka nagiging kabahagi. The evil spirits are afraid of Catholics who know their identity as children of God. Remember that, mga kapatid. Before praying the prayers, place yourself in God's presence and sense His nearness. Yon. So, ano ang unang gawin para sa pag-prayer? Sandali, adjust ko muna. Ito, i-screenshot nyo na lang, mga kapatid. Adjust ko muna. O, ano ang dapat gawin? Una, ito. Jesus crucified, cover me, my family, relatives, and friends, and all our possessions with your precious blood. 3 bisis yan, mga kapatid. Recite 3 times. And then, first step yan, ha? Punta tayo sa pangalawa. Ano yung pangalawa? Yung tinatawag na prayer for armor. Ano yung prayer for armor? Sige, i-screenshot nyo na lang yan. I put on God's armor to resist the devil's tactics. I stand my ground with truth buckled around my waist. An integrity for a breastplate. I carry the shield of faith to put out the burning arrows of the evil one. And I accept the salvation from God to be my helmet and receive the word of God from the Holy Spirit to use as a sword. Yon ang pangalawang step, mga kapatid. No? Punta tayo sa pangatlo. Screenshot lang ninyo yan. Ito ang pangatlo, mga kapatid. Ano to? Prayer for deliverance. Yun na. In the name of Jesus of Nazareth, through His
tremendous power as God and through His most powerful and salvific name, I rebuke. Ito, para sa, sandali, wrong spelling para itong salvific. Pumupula. Di ko napansin. Okay. So, sandali, okay na. Okay. I rebuke. Okay. Ito ang tinatawag na yung may command ka talaga under sa authority mo. Pero kung hindi under sa authority mo, no? Para sigurado, supplicatory prayer. Okay. Ito ang ulit-ulitin, ipanalangin ninyo yan. Huwag kayong matakot kahit ano pa yung sigaw ng demonyo sa katawan. Dahil, yon, ito ang karugtong pala. Sa almost Holy Spirit, enter into the empty spaces left by these spirits and please fill yung pangalan. Nasa aklat yan. Yung iba, wala yan sa aklat ni Father Sikia. No? During the retaliation, kung mapansin ninyo na may retaliation, ano ang dapat gawin? Ito, yung command ng deliverance prayer na all evil spirits, palitan mong spirits of retaliation with all accompanying spirits. Yun lang. Depart right now from my life and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ and never return. At pwedeng personal prayer sa angel mo, no? Pang-apat na step sa deliverance, at panglima yung cleansing prayer. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now, purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Itong bahaging ito, di na ilagay, itong purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. 3 bisis ito ulitin. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. So 3 bisis. Pagkatapos, ituloy. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement from whatever evil spirits we have come in contact with during the course of our intercession. No? So, huwag niyong kalimutan yan, ha? 3 bisis. Yan. Ipanalangin at ulit-ulitin. So, yung pang-anim na step ay prayer of thanksgiving. Ano yung prayer of thanksgiving? Nasa kay Father Sikia, yung Tedium, pwedeng gamitin ninyo yung Tedium. You are God, we praise you. You are the Lord, we acclaim you. You are the eternal Father, all creations worships you. To you, all angels, all the powers of heaven, cherubim and seraphim, sing the endless praise. Holy, holy, holy Lord, God of power and might, heaven and earth are full of your glory. The glorious company of the apostles praise you. The noble fellowship of the prophets. Yan. Pwede natin gamitin. So mga kapatid, kung sa Advent na ito, nakasentro tayo sa pag-alala sa Holy Family, huwag niyong kalimutan, ang Holy Family, under attack sila. Pero nang nanganganib ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang anghel ay ipinadala
ng Diyos doon kay San Jose. Bakit kay San Jose? Dahil ang Ama, by virtue of the sacrament of matrimony, malaking authority to protect the members of family. Mga kapatid, dapat maprotektahan natin ang ating pamilya sa anuman na mga kalaban natin na nasa paligid, nasa puno, nasa bato, nasa lupa, nasa ilog, at nasa paligid sila. Pero bawat isa sa atin protected if we are in the proper faith, proper disposition of morality, and state of grace.